Good morning, good afternoon, or good evening po sa inyo, sa ating mga online viewers. Ang ating devotion for today ay ang 2 Corinthians 13, pangwakas na babala at mga pagbati. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Alam po namin na ito ay hindi kalugod-lugod sa inyo. Ngunit Panginoon, salamat po na tinutulungan niyo po kami na baguhin ang mga pagkakamali ito. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon, upang maintindihan namin ang inyong salita, ang inyong mensahe sa araw na ito. Tulungan niyo po kami, O Banal na Espiritu, na magkaroon ng bukas na puso. Linisin niyo po kami upang ma-receive namin, matanggap namin ang inyong message, Lord God, para sa amin. I-cover niyo po kami with your precious blood at wala pong maging distraction sa aming pag-aaral ng salita niyo. Muli po, maraming salamat. In the name of Jesus, Amen. Dito po sa 2 Corinthians 13, sa pangwakas na babala at mga pagbati, ito po yung ikatlong pagbisita ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians. Dito po binigyan sila ni Paul ng babala upang iwasto yung kanilang pamumuhay sa kanilang pananampalataya. 2 Corinthians 13, verse 1, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. 2 Corinthians 13 verse 2, ngayong ako'y wala riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko. Hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. 2 Corinthians 13 verse 3, gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. 2 Corinthians 13 verse 4, kahit na siya ay mahina, nang ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya. Kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mula sa verses 1 to 4, babala sa mga patuloy sa kasalanan. Dito po pinapaalalahanan ni Paul yung mga taga-Corinthians na anumang akusasyon daw laban sa sino man ay kailangang may patunay mula sa 2 o 3 saksi. At ito din ay katulad ng nasa Deuteronomy 19 verse 15. Binigyang diin ni Paul na si Kristo ay makapangyarihan. Bagamat nagpakababa si Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagpako sa krus, sa ganitong paraan din na si Pablo ay maaaring mahina sa mata ng tao, ngunit siya ay kumikilos sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Corinthians verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. 2 Corinthians 13 verse 6, umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. 2 Corinthians 13 verse 7, idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama,
hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami na bigo. 2 Corinthians 13 verse 8, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari namin gawin at hindi laban sa katotohanan. 2 Corinthians 13 verse 9, kami nagagalak kapag kami ay mahina at kayo naman ay malakas. Kaya't idinadalangin namin kayo'y maging ganap. 2 Corinthians 13 verse 10, isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan, upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Mula naman dito sa verses 5 to 10, ito yung pagsusuri sa sarili. So, dito hinihikayat or hinihimok ni Paul na yung pananampalataya daw ng mga Corinthians, kailangan nilang siyasatin o yun nga, suriin yung kanilang sarili kung tunay nga silang may pananampalataya. Dito ipinahayag ni Paul yung kanyang layunin na ipakita yung na hindi niya pinapakita na siya yung tama, kundi upang tulungan yung mga taga-Corinthians na lumakad sa katotohanan at sa kabanalan. So yung kapangyarihang meron si Paul na pagiging apostle ni God ay hindi upang sirain sila, kundi upang patibayin yung kanilang pananampalataya. 2 Corinthians 13 verse 11, mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo. At mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. 2 Corinthians 13 verse 12, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. 2 Corinthians 13 verse 13, naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Dito sa verses 11 to 13, ito yung pinakahuling payo at pagbati ni Pablo. So, nire-remind niya yung mga Corinthians or Corinto na pahalagahan na yung pagkakaroon ng kapayapaan, pakikipag-isa, pagkakaisa, at yung pagsunod daw sa tamang aral para daw maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Sabi niya dito, binibigyan sila ng reminder din na magbatian sila, magmahalan bilang isang pamilya sa pananampalataya. Binanggit din dito na yung pagkakaroon ng ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng pagmamahal din daw sa Panginoon. Nakikita na nasa atin yung banal na spirito. Para sa ating unang reflection, ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan. So dito tulad nga ng paalala ni Paul
hindi daw dapat natin abusuhin yung biyaya ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig niya ay may kasamang disiplina para din sa ikabubuti natin. Para naman sa ating pangalawang reflection, ang pagsusuri sa sarili ay mahalaga. So sa halip na lagi tayong mag-criticize or mag-judge sa ibang tao, ito mismo ay magsuri sa ating sarili. Yun nga kung namumuhay pa tayo ayon sa pananampalataya na meron tayo, nakikita ba sa atin si Kristo? Ang layunin ng ministeryo ay itayo, hindi wasakin. So bilang mga Christian or tunay na lingkod ng Diyos, dapat daw tayo maging instrument ng pagpapalakas at hindi pagpagsak ng ating kapwa Kristiyano. Ito yung mga taong nakapaligid sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng pagkakaisa at kapayapaan. So kung may tunay daw tayong relasyon sa Panginoon, nagbubunga daw ito ng pagmamahal at pakikiisa dahil dito nakakita yung pagiging isang pamilya sa pananampalataya. Para naman sa ating application, so gawin daw nating regular ang self-examination, yung pagsusuri sa ating sarili. Maganda talaga yung palagi kang mananalangin, palagi tayong mananalangin dahil sa pamamagitan nito nakikipag-communicate tayo kay God and maitanong din sa ating sarili kung nasa tamang landas pa ba tayo, kung sinusunod pa ba natin yung salita ni Lord at yung naninindigan pa ba tayo doon sa ating pananampalataya. So ito talaga yung importante na magkaroon tayo ng oras para sa panalangin at para sa salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, which is yung Bible. Bilang isang Kristiyano din or nananampalataya sa Panginoon, maging bukas daw tayo sa pagtutuwid ng Diyos. Kung dinidisiplina tayo o may mga pagsubok na dumarating daw sa atin, huwag natin daw itong tingnan bilang parusa or dahil yung iba sabi, dahil nga kinakarma or dahil nga may ginawang kasalanan. Kundi bilang isang paraan ito upang lumago tayo doon sa pananampalataya. Maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. So sa halip na pag-awayin natin yung mga ibang tao, sikapin daw nating magsalita at kumilos ng may pagmamahal at paggalang. At ang pinakahuli ay ipamuhay ang biyaya, pag-ibig at pakikisama ng Espiritu Santo. So huwag nating hayaan na yung pananampalataya natin ay manatili lamang sa head, sa kaalaman, sa head knowledge natin, kundi makita ito sa ating mga kilos at pakikitungo sa iba. So maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang aking sharing ng 2 Corinthians 13, pangwakas na babala at mga pagbati mula kay Pablo or kay Paul. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po na
nire-remind niyo po kami ng inyong salita na baguhin namin kung ano man po yung mga pagkakamali namin na nagawa dahil ito ay hindi kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po kami na baguhin, suriin, linisin ang aming kilos, ang aming gawa, pananalita, pag-iisip. Lord, mula ulo hanggang paa, Panginoon, O God. I-cleanse niyo po kami at hihingi kami ng tulong sa banal na Espiritu na lahat, Panginoon, ng decision making sa amin, mga gagawin namin, ay kayo po yung mapakinggan namin. I-guide niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, at help us, Lord, na manatili, Lord God, at manindigan sa pananampalataya na kung anong meron kami, na ng may love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lord, help us, O God, na ma-surrender namin kung ano man yung bigat na, na nararamdaman namin, galit sa puso, unforgiveness, anything, Lord God, na, na mali sa buhay namin, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Lord God. Dinideclare namin ang inyong patuloy na pag-guide, Lord, sa life namin, hindi lang po sa bahay, sa family, kundi, Lord God, sa aming church, sa aming simbahan, at sa community, Lord God, na nakapaligid sa amin, Panginoon. At saan man kami pupunta, Panginoon. Lord, kinocover ko po ito with your precious blood in the name of Jesus. Amen.